At dumako na tayo sa kalagahan ng linguistika sa guro ng wika. Sinasabing ang isang gurong may malalim na pagkaunawa sa linguistika ay may malalim na kaalaman sa kakayahang pagtuturo at nakakatulong sa kanyang pagtukoy sa layuning pagkatuto, paraan sa pagtuturo, pagtataya sa mga pagbabago sa wika, at pag-aayos ng mga dapat ituro sa wika. Kung kaya't, nararapat lamang na may malalim ang kabatiran ng isang guro sa wika, hindi lamang sa teknik maging sa linguistika. Sang-ayon po ba kayo sa pagpapakahulugang ito tungkol sa isang gurong nagtuturo ng wika? Bilang guro at bilang magiging guro sa wika ay nararapat lamang na may malawak at may malalim na tayong kaalaman sa wika, nang sa ganon ay mas maiwasto natin ang ating mag-aaral. Kung alam natin ang tamang paggamit ng bantas, istruktura ng salita, at ang tamang pagpapalawig at iba pang salik sa wika. Sapagkat ang ating mundong ginagalawan ay patuloy na umuunlad at nagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa teknolohiya, kultura, kundi kabilang nasa pagpapaunlad at umuunlad at pagbabago ang ating wika. At dumako na tayo sa unang kalagahan ng linguistika sa guro ng wika ay ang pagbibigay importansya sa mga aklat pambalarila. Hindi madaling sumulat ng isang aklat. Nangangailangan ito ng masusing paglikom ng mga datos upang makabuo nito. Sa tulong ng mga linguista, nagkakaroon ng sourcebook o hanguan aklat ang mga guro na maaring magamit sa pagtuturo. Kaya tayo ay may ginagamit na sourcebook o mga hanguan ay dahil sa tulong ng mga linguista. Ito ay ginagamit nating mga guro sa pagtuturo ng wika. Ganon din ay patuloy na naglikha ang mga linguista ng mga libro upang maituloy na maitama ang pagtuturo ng wika. Kagaya na lamang ng libro ni Lupiki Santos, ang balarila ng wikang pambansa ay may malaking ambag sa pagtuturo ng wika, kagaya din katulad din ni Cecilio Lopez, si Otanes, ang KWF, ang Komisyon sa Wikang Pilipino, ang EDPITAF, at marami pang iba. At dumako naman tayo sa pangalawang kalagahan ng linguistika sa guro ng wika. Ito ay ang paglutas sa suliranin ukol sa balarila ng wika. Hindi lingid sa ating kaalaman ang problemang kinakaharap natin tungkol sa wika, na tiyak na malaki ang pakinabang na maidudulot ng mga linguista sa mga guro. Hindi porket may mga aklat na tayong pambalarila ay tapos na at maayos na ito. May mga suliranin pa rin tayo sa kasulukuyan na kinakaharap sa pagtuturo ng wika, sapagkat hindi ganun kalalim ang pag-aaral nito. At ang pangatlo ay ang pagpapaunlad ng wika. Ang pagpapaunlad ng wika ay mahalagang proseso na kung saan ang kaalaman at ang paggamit ng wika ay pinagyayaman upang sa ito'y magiging epektibo, makabago at makabuluhan, lalong-lalo na sa mag-aaral. Layunin nitong gawing kapakinabang at angkop ang wika sa makabuluhang panahon at sa iba't ibang konteksto sa lipunan. Mahalaga ang pag-aaral ng mga linguista noon upang maipaunlad ang pagtuturo ng wika sa kasulukuyan. May dalawang prinsipal sa pagpapaunlad ng wika. Una ay ang literatura o panitikan. Ito ay tumutukoy sa mga akdang pampanitikan tulad ng panitikang tuluyan at panitikang patula. Napapaloob dito ang mga maikling kwento, sanaysay, anekdota at marami pang iba. Dito naman sa gramatika o balarila ay ang tamang paggamit ng wika, mga tuntunin sa pagbuo ng pangungusap, wastong baybay, gamit ng salita, bantas at iba pa. Halimbawa na lamang sa pagbuo ng sanaysay,
Maari nating giugnay ang gramatika sa pagbuo ng sanaysay upang sa ganon ay matiyak natin na maiwasto at maitama sila. At maging sa pagbuo ng isang pangungusap, maaring ipatukoy natin kung ano ang simuno at panaguri sa ginagamit sa pangungusap nila. At marami pang paraan upang maiugnay natin ang gramatika sa pagtuturo ng panitikan. Ang panitikan ay hindi lamang tumutukoy sa mga teorya gamit sa kwento, kundi ito ay ginagamit upang maiunlad ang ating wika. At yun ang tatlong kahalagahan ng linguistika sa guro ng wika. Maraming salamat sa mga pakikinig at magandang umaga sa ating lahat.